Base kasi sa pag-asa, nasa 17 na lugar sa bansa ang inaasahang pinakamaapektuhan ng El Nino. Ano nga ba ang mga paghahandang ginagawa ng mga probinsya sa posibleng epekto nito at iba pang update? Alamin natin kasama si Union of Local Authorities of the Philippines, National President at Quirino Governor, Dax Cua. Magandang araw, Gov. Magandang araw niya at kay Asik Weng, sa lahat ng inyong viewers, Magandang Aldaw and Happy New Year po sa ating lahat. Yes, Happy New Year, Governor. Bilang National President ng ULAP, generally speaking, ano po ang mga efforts o assistance sa mga LGUs ngayon pa lang para maibsan ang posibleng epekto ng El Nino? Yes, niya, alam mo na kasama ko po si Secretary Abalos ng DILG at si Secretary Loizaga po ng DNR. At napag-usapan po namin itong tubig, no? At doon sa aming pag-uusap, patuloy po ang paghahanda namin ng mga talakayan para lalong ma-address yung water management. Yung pong El Nino at La Nina are just two of many water-related concerns. Obviously, apektado dyan ang agrikultura, ang food production natin, pero hindi lang yan. Yung paggamit ng tubig sa industriya, yung paggamit ng tubig sa mga pang-araw-araw na gamit sa bahay at sa buhay ng tao, apektado. Kaya nung kami ay nag-attend po nung COP28 sa Dubai, namangha din kami kasi sa Dubai isa pong disyerto. No? Ibig sabihin, kulang na kulang ang tubig sa disyerto, pero nagagawa nilang i-manage ang tubig nila ng ma-supply ang kanilang populasyon. Tayo naman po dito, sagana tayo sa tubig. Ang dami nating ilog, pero kulang tayo sa management. Doon po, lalong lalalim ang talakayan ng DILG, DNR, at kasama po ang ULAP at ang mga LGU, mga liga natin. Gov, may mga specific request na po ba o main concerns ng ibang mga provincial governments regarding dito? Kumusta po ang makikipag-usap ninyo sa kanila? Yes, Asik Weng, pagdating kasi sa food production, napakahalaga ng irigasyon. Ano? So, marami ng request ang mga LGUs, ang mga farmers associations, ang mga co-ops through the LGUs as well, na nakahain sa NIA at sa Department of Agriculture. Kasi, kumbaga sa isang negosyo, kailangan kumpleto lahat ng raw materials mo. Imagine mo, kung hindi mo maasahan ng tubig, paano mo maasahan yung production ng ating pagkain, ano? So, pero napakaganda naman ng niro-roll out ng ating NIA administrator, si Ed Guillen. Siya po ay naghahain ng mga programa to develop the irrigators associations into block. Sila ang siya na rin magaganap ng trading, ng mga assistance at training at financial management ng mga farmers natin. So, ma-empower sila para lalong lumakas ang puwersa ng ating mga rice producers. So, hopefully, tataas ang production natin with that. But again, water management is still key to the success. When you talk about water management, Governor Cua, saan po ba yung mga areas of improvement? Ano po ang kulang? At ano po rin yung masasabi ninyo kasi si Director or Secretary Administrator Guillen, pinagmamalaki niya yung mga dams, yung mga bagong mga irrigation projects ng NIA at also dahil maganda rin yung balita na tumaas rin ang budget para sa kanila. Tama po yan, Ma'am Nina. Tama po yan. At napakaganda ng mga programa. Tama po yung mga sabo dams. Kasi low cost, hindi naman low cost, malaki pa rin ang kaperahan. Pero ibig sabihin nun, yung kumbaga, yung value for money mataas. Yung gastos mo, mas malaki ang return. So, i-divert mo yung tubig papunta sa mga production area. Yung mga sabo dams na isinusulong. In fact, beneficiary po ang aming lalawigan ng isang sabo dam dahil sa ating magaling na administrator. So tama naman po yung programa niya.
it's just that I think kailangan po ng awareness ng mas malawak na publiko. Kasama na rin kami sa mga lokal na pamahalaan that kasi parang when I was growing up, nung maliit ako, parang ang tingin ko sa tubig, libre yan, nandyan lang yan, natural na dumadalo yan. Pero it now is appearing to be a very scarce resource, lalo na yung treated or lalo na yung clean water na sourced properly. Kasi sa ngayon, kung uhukay lang tayong lahat ng butas, kukuha ng tubig doon, talagang walang sustainability. So it's that awareness of how to integrate these management systems in terms of agriculture, industrial use, domestic use, and other uses, and how to recycle some of the water for other purposes, and how to revert the water back to its ecosystem kapag ginamit natin at nilinis na natin. So marami tayong dapat matutunan sa mga ibang nasyon tulad ng Israel, Dubai, Singapore, napakagaling sa pag-manage ng tubig din, even Japan. So yun ang kailangan natin i-level up siguro sa water management. Governor, ano po ba yung ginagawa ng mga bansang ito na pwede nating makuhanan ng leksyon? Well, ang very stark, obvious difference is yung culture and mindset nila eh. Dahil sila, lalo kung nakatira ka siguro sa disyerto, parang buong buhay mo parang ginto ang tubig, di ba? Lalo siguro sa mga naunang panahon, parang tatawid ng disyerto na may baon kang tubig ang bigat-bigat. Pero ngayon, sa atin kasi nakikita natin na yun na nga, water is becoming scarce. At least yung clean, potable, treated water that is safe for domestic use, naging scarce na. In fact, nagbabayad na nga tayo para sa mineral water, bottled water. Nasanay na tayo na nagbabayad para uminom. Pero dati, dapat yan libre. Sa ibang bansa yan, libre. Sa mga more advanced nations. I guess it's about the structure of the policy, how we spend our money, our budget, our government funds in terms of investment, yung sustainability ng mga design ng mga projects natin. Nasa standardized naman na yan because sa mga sustainable development goals, sa SDGs ng UN at sa mga policy ng DNR, kasama na yan sa building code natin na dapat may water treatment. Dapat lang talaga i-enforce at ma-integrate. At yung mga tubig na nauso yung mga rainwater collection, dapat yon pakinabangan natin ng tama. Pero at the same time, i-manage natin mabuti para hindi rin magbaha. So it's about integrating the plans of water collection and water management. Kasi kung collect tayo ng collect, hindi naman natin pinapump out yung mga excess, magbabaha naman din tayo. Diba? In a simple sense. Pero those are things that are already being done and talked about by agencies. I think we just need more awareness para lahat ng lokal na pamahalaan, lahat ng national government offices, and even private investments will be aware of the master plan on water. And I support our president na sabi niya dapat magkaroon tayo ng isang departamento para sa tubig. I think that's a good move. And I support that completely. Kasi tayo extreme yung natin sitwasyon di ba? El Nino, tagtuyot talaga, La Nina, magbabaha naman. So talagang kailangan ng isang departamento na tututok para yung sinasabi ni Governor na maging maayos yung water management. Kasi ang dami nating tubig sa Pilipinas. Ilog, lake, dagat, diba? So, bakit tayo bumibili? Yun nga ng bottled water. Which is true, nasabi nga ni Governor Dax, nung bata ako, di ba? I think I was elementary, nung may nagsabi sa akin matanda, alam nyo, isang araw, pero ang tagal na nito isipin mo, ang tanda ko na, isang araw, bibili tayo ng tubig. Tapos para lahat kami noon, parang, natawa kami, parang, is that a joke?
But later on it proved to be true. Yes. So dito sa ating bansa, we take water for granted kasi unlike nga sabi nyo, yung mga bansang disyerto, para sa kanila ang tubig ay parang ginto. Correct. Kaya they really take care of it. So, which brings me to my next question. Governor, how about sa ating mga kababayan? Paano natin sila pinaghahanda regarding this? Ano naman po ang magagawa ng isang ordinaryong Pilipino? Napakagandang tanong, Nina. No? It's really, hopefully, napapansin ko naman na talagang nagkakaroon ng culture shift ang ating bansa. Nakakita ako ng mas maraming tao lalo yung mga younger generation, yung mga Gen Z, nagwo-water jug na sila. Hindi na sila yung maasa bumibili-bili. So minsan, sila, nagwo-water jug, nagre-refill sa mga water stations. So sa private sector, kung pwede kang mag-contribute ng water station para sa kunyari, ikaw ay may commercial establishment, sana maglagay ka water station para hindi naman tayo nag-aaksaya ng tubig, di ba? Para refill lang. Hanggang kaya mo ibigay, di ba? Or things like pagdating naman sa mga pagbaba, linisin lang yung tapat mong kanal. Malaking bagay na yun. Hindi para sa'yo din naman yun, para hindi bahayin yung bahay mo. Di ba, linisin mo yung tapat mong kanal. Yung mga bagay na gano'n, the simple things, conserving water, wag lang mag-aksaya. Pag hindi ginagamit, i-off. Pag may tulo may leakage yung somewhere in your house or in your establishment, di ayusin lang. Malaking bagay na pong maitutulong ng mga ganung bagay. So Gov, meron na po bang pondong ilalaan ang lokal na pamahalaan para sa mga kababayan nating farmers at fishermen na posibleng pinaka-maapektuhan ng El Nino? May pag-uusap na rin po ba with the Department of Agriculture? Actually po, we are looking forward to this meeting. I heard, I was talking to Yusek Sabellano. Nasabi niya kasi na parang si Secretary ay nag-iisip na ipulong yung mga governors at yung mga mayors. So sabi ko, we look forward to that kasi kailangan talaga tayo magtulungan para sa ating agrikultura. Hinintay namin, I think kasi siyempre bagong talaga lang si Secretary, siguro inaayos niya yung kanyang mga plano at kanyang mga hakbang para sa ating agrikultura. But we look forward and we are very enthusiastic to meet with him, listen to his ideas, and hopefully he will also listen to our problems, di ba? Para matulungan din niya kung ano yung nangyayari sa ground. Kasi naniniwala po tayo na for the national plans to succeed, it will be best if it is supported at large by the local governments para meron siya mga sundalong magpapatupad ng kanyang pangarap sa agrikultura ng Pilipinas. Okay, Governor, dahil po sa banta ng climate change, hindi na maiiwasan at maaaring nariyan na lagi ang banta ng pagtama ng El Nino. Ano po ang long-term plans o solutions na pinag-aaralan po ng mga lokal na pamahalaan? Sa El Nino, umaasa kami sa DOST at DNR. Kasi sinasabi nila, sa darating na mga panahon, magiging mas extreme ang weather. Ibig sabihin, may posibilidad na dumating ang mas matitinding mga natural events. Ibig sabihin, mga bagyo o mga tagtuyot o tagbaha. At magbabago talaga ang weather patterns, di ba? So, one solution that we've been looking at dito sa ULAP is infusing more technology, and that's where I think DA and DOST can help a lot. We've done travels to Japan and Korea, at doon nakita natin yung mga showcase ng mga magagandang teknolohiya sa agrikultura. You have to employ some smart farming techniques, I think, para ma-mitigate mo naman yung kahirapan sa climate change. Maging mas efficient ka sa paggamit ng mga bitamina ng mga halaman mo, maging mas efficient ka sa paggamit ng tubig. Kung kaya mo pa, use greenhouse.
or meron mga bagong teknolohiya sa pailaw na instead of sunlight, meron ng bagong ilaw na ginagamit ang mga uh, high-tech farming. So those are things that we can look at depende nga sa value ng ating production. Kung high-value crop, pwede mo talagang infuse ng maraming technology para mas maging controlled yung environment ng iyong production at mas maging efficient. Gob, sa ibang usapin naman po, tungkol sa mas pinatibay na ugnayan ng PPP Center at ULAP sa usapin ng infrastructure projects. Can you tell us more about the signed MOA? Yes, ma'am. Magmi-meeting kami ulit. Nag-sign kami ng MOA at may meeting kami ng 18 ngayong buwan. January 18th, ULAP board meeting. And we will invite PPP to explain better. So kami naniniwala that with the new law and with the new schemes that are being presented, dapat mas maginhawa ang PPP. Ang pinaka-basic idea niyan is kulang ang pera ng gobyerno and there are investments that can yield returns, decent returns. So itong mga investments na can yield decent returns but are medyo high risk, pwedeng magtulungan ang gobyerno at ang private sector. Government can assume some of the risk so that it becomes a viable investment for private sector para mamuhunan na mapag-combine ang pera ng gobyerno at pera ng investor para matupad yung mga gusto nating investments sa ating bayan. Ako, nakikita ko dyan, sa mga hospital, malaking may tutulong ng PPP program. Sa mga services like dialysis, chemotherapy, yung mga kailangan madalas, mabilis at efficient, pwede dyan ang PPP. Marami din pwede maging investment sa commercial development. Malls, palengkes, parking lots, projects like that. Siyempre, andyan yung mga mega projects like highways or bridges, or tunnels, sana magkatotoo yung mga yan dahil malalaking projects yun. So sana magkaroon din ng ganun. But maraming application ang PPP and hopefully LGUs will learn how to finance and leverage and combine their resources with private sector resources para mas mabilis yung development ng ating bansa. Yun po, Governor, speaking of projects, paano naman po mapapabilis yung implementation para mapakinabangan na itong mga projects ng ULAP? Yun nga, Ma'am Weng, kasi parang pag PPP kasi, parang procurement pa rin yan, di ba? Yan ang isang bottleneck namin sa local government. Sa procurement, at ako natutuwa dahil the President said, inutusan niya ang Kongreso at Senado, pag-aralan niyo yung procurement law, at yung auditing code at tignan nyo kung paano ma-improve, maging more efficient. And then we thank the President for that directive kasi kung ikaw ay mayor or governor at mag-i-invest ka sa isang proyekto, kahit PPP yan, pagdating sa politika, pwede ka kasing tira-tirahin na parang kung ano-anong sisilip. Pero kung maayos at maganda ang code, malinaw ang rules, at maging transparent ang proseso, safe tayo. Mas kumbaga kampante tayo na, sige, go lang lahat ng proyektong to. Basta sumusunod tayo sa batas ng PPP code, ng procurement law at auditing code, wala tayong problema. Hindi tayo ma-audit ng COA. Doon kami parati allergic sa audit ng COA at sabihin na disallowed yung proyekto. Sa aming pananaw naman, malaking benepisyo ng proyekto. So, hopefully with that, with a more efficient procurement and auditing code, together with the new PPP code, sa tingin ko, sana mas bumilis ang projects. Parating issue ng gobyerno yung absorptive capacity. Bakit daw hindi yung nagagastos yung pera? Procurement po. Procurement bottleneck ang isang napakalaking problema ng gobyerno natin. Alright, bilang panghuli na lang po, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan mula sa ULAP?
Well, tapos na po ang 2023 and we look forward to a brighter, more prosperous, lower inflation in 2024. Sana tumaas ang income ng ating mga kababayan at doon sa mga nanonood, kung hindi pa po kayo nakabisita sa aming probinsya ng Quirino, sana po mabisita nyo naman. It is your basket of happiness. It is nature at its best. Sana pag-isipan nyo bumisita sa Quirino Province. Thank you po sa time, Ma'am Nina and si Kweng, and Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras, ULAP National President at Quirino Governor Dax Cua.